Halos bumunot sa kanyang dibdib ang puso ni Marco nang bigla niyang inapakan ng preno. Gumuhit ang itim na marka ng gulong sa ibabaw ng kumakapal na yelo sa daan. Ang luma niyang pickup truck ay umikot ng bahagya bago tuluyang huminto. Ilang pulgada na lang mula sa isang anino na bigla na lang sumulpot sa gitna ng kawalan. Humahagupit ang hangin sa labas, kasabay ng walang tigil na buhos ng niebe na halos gawing puti ang lahat sa paligid. Isang blizzard, ang pinakamalakas na aabuti ng Colorado sa loob ng isang dekada ayon sa balita. At narito siya, nasa gitna ng lahat ng ito. Ano ba yon? Tanong niya sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay nanlalamig at nanginginig sa pagkakahawak sa manibela. Ang kaligtasan ng kanyang Biblia, ang pag-iingat ang kanyang panalangin. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya si Leah, ang kanyang anak, mula sa lahat ng panganib sa mundo. Kaya naman, kahit hating gabi na at sa kabila ng masamang panahon, sinuong niya ang panganib para lang mabili ang gamot sa ubo ng 8 taong gulang niyang anak. Pero ang aninong yon, hindi hayop, tao yon. Nakatayo sa gitna ng Highway 24, isang babae. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang bawat paghinga niya ay nagiging puting usok sa sobrang lamig. Ang hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. At doon, sa ilalim ng ilaw ng kanyang sasakyan, nakita niya ito ng malinaw. Isang babae. Nakasuot lang ng manipis at puting damit na parang damit sa ospital. Ang kanyang buhok ay magulo at nababalutan ng niebe. Ang kanyang mga paa ay walang sapin, namumula sa lamig habang nakatapak sa yelo. Nanginginig ito, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng sindak na hindi niya maintindihan. "Miss, okay ka lang ba?" Sigaw ni Marco, sinusubukang labanan ng ugong ng hangin. Hindi ito sumagot. Tumingin lang ito sa kanya. Pagkatapos sa isang madilim na kalsada sa likuran nito, na para bang may hinahabol na halimaw. Isang malaking pagkakamali ito. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Pumasok ka na sa truck. Umalis ka na. Huwag kang magdala ng gulo sa buhay mo. Sa buhay ni Leah. Pero paano niya iiwan ang isang tao sa ganitong kalagayan? Paano niya matutulugan ng gabing ito kung malalaman niyang hinayaan niyang mamatay sa lamig ang babaeng ito? Lumapit siya ng dahan-dahan. Itinaas ang 2 kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang tumulong. Nang makalapit siya, doon niya nakita ang mga galos sa braso nito, ang putik sa mga binti, at ang takot. Ang matinding takot sa mga mata nito. Bigla itong nanghina. Ang mga tuhod nito ay bumigay. Bago pa ito bumagsak sa nagyayelong kalsada, mabilis siyang kumilos at nasalo ito. Napakagaan niya. Ang balat niya ay parang yelo sa sobrang lamig. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito. Ang bawat hakbang pabalik sa truck ay isang pakikipaglaban sa hangin at sa sarili niyang konsensya. Isinasara niya ang pinto sa kanyang tahimik at ligtas na mundo. Isinakay niya ito sa passenger seat, inubad ang sariling makapal na jacket at maingat na ibinalot sa katawan nitong nanginginig. Habang nagmamaneho siya pauwi, pasulyap-sulyap siya rito. Nakapikit ito, pero hindi mapakali. May ibinubulong, pero hindi niya maintindihan. Pagdating nila sa kanilang maliit na cabin sa paanan ng bundok, maingat niya itong binuhat papasok. Ang init mula sa fireplace ang sumalubong sa kanila. "Papa, sino po siya?" Ang maliit na boses ni Leah ay puno ng pag-aalala. Nakatayo ito sa may hagdanan, yakap ang kanyang teddy bear. "May nakita si Papa sa daan, anak. Kailangan niya ng tulong," sagot ni Marco sa mahinahong boses. Inihihiga niya ang babae sa sofa na malapit sa apoy. Kumuha siya ng makapal na kumot at maingat na kinumutan ito. Napansin niya ang isang maliit na peklat.
Sa gilid ng panga nito, tila isang linyang nagkukwento ng isang bagay na hindi niya alam. Pagkalipas ng isang oras, habang natutulog na si Leah sa itaas, nagising ang babae. Dahan-ahan itong umupo. Nagpalinga-linga ito sa paligid, sa mga kahoy na dingding ng cabin, sa nagliliyab na apoy. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. "Nasaan ako?" tanong nito. Ang boses ay mahina at garalgal. "Ligtas ka rito?" sabi ni Marco, na nakaupo sa isang silya hindi kalayuan. "Nakita kita sa daan. May blizzard sa labas." Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, ang takot ay napalitan ng kawalan. Isang blankong tingin. "Sino ka?" tanong nito ulit. "Ako si Marco." Tumango ito ng dahan-dahan. Tumingin ito sa sarili nitong mga kamay na para bang ngayon lang niya nakita ang mga yon. "Ako." Nagsimula siyang magsalita pero huminto. "Ako, hindi ko alam." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Hindi ko alam kung sino ako." Napabuntong hininga si Marco. Ang gulo na ayaw niya ay heto na. Nasa loob mismo ng kanyang pamamahay. Pinatulog niya muli ito. Bago niya ito iwanan sa sala para umakyat sa kanyang kwarto, narinig niya itong nagsalita mula sa pagkakatulog. Isang bulong na puno ng takot, isang salita na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. "Victoria, huwag!" Ilang araw na ang lumipas. Para kay Maya, ang bawat araw ay parang isang blankong pahina. Ang tanging alam niya ay ang mga pangalang natutunan niya sa loob ng cabin na ito. Marco, ang lalaking may malungkot pero mabait na mga mata. At si Leah, ang anghel na nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng kawalan. Noong una, takot siya. Bawat mabilis na kilos ni Marco ay nagpapakislot sa kanya. Bawat malakas na tunog ay nagpapapikit sa kanyang mga mata. Pero ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Seguridad. Sa umaga, ang amoy ng kape at sinangag na niluluto ni Marco ang gumigising sa kanya. Sa hapon, ang masasayang tawa ni Leah habang naglalaro sila ng pangkulay ang pumupuno sa katahimikan. "Ate Maya, ang galing mo naman mag-drawing," sabi ni Leah isang hapon. Habang tinitingnan ang iginuhit niyang bulaklak, napangiti si Maya. Hindi niya alam kung saan siya natutong gumuhit. Katulad ng lahat ng bagay tungkol sa kanya, isa itong misteryo. "Salamat, Leah." Mula sa kusina, nakita niyang nakamasid sa kanila si Marco. May ngiti sa labi nito, pero ang mga mata nito ay may bakas pa rin ng kalungkutan na hindi niya maintindihan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis itong umiwas at nagkunwaring may ginagawa. Naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pero kapag sumasapit ang gabi, bumabalik ang mga demonyo. Sa kanyang mga panaginip, lagi siyang nasa isang puting kwarto. Masyadong maliwanag ang ilaw, malamig ang sahig, at laging may isang babae, isang anino na may matatalim at malamig na mga mata na nakatitig sa kanya. Walang sinasabi, nakatitig lang. Isang gabi, nagising siyang sumisigaw. Pawis na pawis siya at mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Maya, ayos ka lang?" Bumukas ang pinto ng kwarto at mabilis na pumasok si Marco. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Umupo ito sa gilid ng kama. "Masamang panaginip lang," sabi ni Marco sa mahinahong boses. Nanginginig pa rin si Maya. Lagi na lang, "Yung puting kwarto, yung babae." Hindi sinasadyang hinawakan ni Marco ang balikat niya. Isang dampi lang yun, pero sapat na para maramdaman niya ang init. Isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa kamay nito. Pagkatapos sa isang mga mata nito, sa isang saglit, nakalimutan niyang huminga. "Ligtas ka rito," bulong ni Marco. "Pangako." Tumangulang si Maya, hindi makapagsalita.
Hinayaan niyang manatili doon ang kamay niya roon at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Bago pa siya makapagsalita, marahang umatras si Marco. "Magpahinga ka na," sabi nito. Medyo nag-iba ang tono na para bang nagulat din sa sariling ginawa. Mabilis itong tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiwan si Maya na hinahaplos ang balikat kung saan dumapo ang kamay ni Marco. Nararamdaman pa rin ang init na iniwan nito. Kinabukasan, para basagin ang awkward na katahimikan sa pagitan nila, nagyaya si Marco. "Yayayain ko si Mang Ben para sa hapunan mamaya. Matagal na rin siyang hindi nakakadalaw. Mabait yon, magugustuhan mo siya." Si Mang Ben, ang pinakamalapit nilang kapitbahay, ay isang retiradong pulis detective mula sa syudad. Isang masayahin at palakaibigang matanda na turing kay Marco ay parang tunay na anak. Nang gabing iyon, ang maliit na cabin ay napuno ng tawanan. Nagdala si Mang Ben ng apple pie at maraming kwento tungkol sa kanyang kabataan. Tuwang-tuwa si Leah, habang si Maya naman ay unti-unting nakakaramdam ng pagiging komportable. "Alam niyo ba, simula ni Mang Ben, noong araw, hinabol ko ang isang magnanakaw ng manok sa buong baryo namin na nakapantulog lang." Humalakak si Leah. Maging si Maya ay hindi napigilang matawa. Isang tawang totoo at walang halong pag-aalinlangan. Sa pagtawa niyang iyon, bahagya siyang napatingala at tumama ang malambot na ilaw mula sa lampara sa gilid ng kanyang panga. Biglang natigil sa pagkukwento si Mang Ben. Isang segundo lang yon, pero sapat na para mapansin ni Marco. Ang biglaang pag-focus ng mga mata ng matanda. Ang bahagyang pagsalubong ng mga kilay nito. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito at muli siyang ngumiti at nagpatuloy sa kwento. Pero alam ni Marco, may nakita si Mang Ben. Matapos ang hapunan at nang mahimbing nang natutulog si Leah sa kanyang kwarto, nagpaalam na ang matanda. "Salamat sa masarap na pagkain, Marco, Maya," sabi nito habang isinusuot ang kanyang jacket. "Walang anuman po, Tito Ben. Mag-iingat po kayo," sagot ni Marco habang hinahatid ito sa pinto. Nang nasa labas na sila, sa ilalim ng maningning na buwan at sa lamig ng gabi, huminto si Mang Ben. Hindi ito naglakad palayo. Sa halip, lumingon ito kay Marco. At ngayon, ang saya sa mga mata nito ay napalitan ng seryosong tingin. "Marco," sabi nito sa mahinang boses, "yung peklat niya." Kinabahan si Marco. "Ano po ang tungkol doon?" "Hindi ako pwedeng magkamali," patuloy ni Mang Ben. "Ang bawat salita ay may bigat. Nakita ko na yon dati, sa isang lumang kaso. Isang kaso na gumimbal sa buong bansa. 20 taon na ang nakalipas." Kumunot ang noo ni Marco. "Anong kaso po?" Hindi sumagot si Mang Ben. Sa halip, kinuha nito ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May kinalikot ito sandali at pagkatapos ay iniabot ang telepono kay Marco. "Tingnan mo!" Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang inaabot ang cellphone. Sa screen, nakita niya ang isang lumang news article. Isang larawan ng isang dalagita, marahil mga 16 na taong gulang, na may matamis na ngiti at mga matang puno ng buhay. Isang mukhang pamilyar. At doon, sa gilid ng panga ng dalagita sa larawan, malinaw na nakikita ang patunay. Isang maliit, hugis buwan na peklat. Ang parehong-parehong peklat na mayroon si Maya. Nanlamig ang buong katawan ni Marco habang binabasa ang pangalan sa ilalim ng larawan. Angela de Villa, ang nag-iisang tagapagmana ng bilyonaryong si Don Ricardo de Villa, nawawala. Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang lumang article sa kanyang cellphone. Angela de Villa. Ang pangalan ay tila isang malakas na kulog sa katahimikan ng kanyang isip. Ang nawawalang tagapagmana. Ang babaeng nagkakahalaga ng 6 na bilyong dolyar. Ang babaeng mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Paano nangyari ito? Paano napunta ang isang bilyonarya sa gitna ng highway? Nakasuot ng damit pasyente at walang anumang alaala. Kinabukasan,
Mabigat ang hangin sa pagitan nila ni Maya. Ramdam nito ang kanyang pag-iwas, ang kanyang pagkabalisa. Habang nag-aalmusal, hindi mapakali si Marco. Paano niya sasabihin ang isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat? May problema ba, Marco? Tanong ni Maya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Marco. Itinabi niya ang kanyang tasa ng kape. Ito na. Maya, may kailangan kang makita. Inabot niya ang kanyang cellphone, nakabukas sa article. Nag-aalangan man, kinuha yon ni Maya. Nakita ni Marco ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito habang binabasa ang mga salita. Nakita niya ang pagkakatitig nito sa larawan at nakita niya nang idinampi nito ang mga daliri sa sarili nitong panga sa mismong lugar kung nasaan ang peklat. Angela, bulong nito. Angela de Villa. Hindi iyon isang tanong, kundi isang pagsubok. Sinusubukan niyang lasapin ang pangalan kung meron ba itong dalang anumang alaala. Pero wala. Ang nakita lang ni Marco sa mga mata nito ay mas matinding pagkalito at takot. Ito raw ako? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Hindi natin sigurado, sagot ni Marco. Sinubukang maging kalmado para sa kanilang dalawa. Pero ang peklat, magkatulad na magkatulad. Natahimik si Maya. Ibinalik niya ang cellphone kay Marco. Yumuko siya at ang mahaba niyang buhok ay tumabon sa kanyang mukha. Narinig ni Marco ang isang mahinang hikbi. Umupo siya sa tabi nito. Hey, ano man ang mangyari? Nandito lang ako. Nandito kami ni Lia. Itinaas ni Maya ang kanyang mukha. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Pero paano kung totoo yan, Marco? Paano kung ako nga siya? May mga taong naghahanap sa akin. O baka may mga taong ayaw na akong mahanap. Ang huling mga salita nito ay nagbigay ng kilabot kay Marco. Iyon din ang kinatatakutan niya. Nang hapong iyon, muling dumating si Mang Ben. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdala ng pie o ng mga masasayang kwento. Ang dala niya ay isang laptop at isang seryosong mukha. Kung siya nga si Angela de Villa, sabi ng matanda, kailangan natin ng tulong. Hindi ito isang simpleng kaso ng nawawalang tao. Napakalaking pera ang sangkot dito at kung saan may malaking pera, laging may kasamang panganib. Nag-usap silang tatlo sa kusina habang si Lia ay nasa paaralan. Ipinakita ni Mang Ben ang lawak ng De Villa Corporation, isang higanting kumpanya na may interes sa real estate, telecommunications at pharmaceuticals. Ang kumpanyang kasalukuyang pinamumunuan ng isang babae, Victoria Alcaraz. Basa ni Marco sa pangalan sa ilalim ng larawan ng kasalukuyang CEO. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, may matalas na tingin at isang nangiting tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sino siya? Pinsan ni Angela, sagot ni Mang Ben. Nang mawala si Angela at mamatay ang kanyang mga magulang sa isang plane crash, makalipas ang 1 taon, si Victoria bilang pinakamalapit na kamag-anak ang unti-unting umakyat sa kapangyarihan. Biglang natigilan si Maya. Victoria, napatingin sina Marco at Mang Ben sa kanya. Iyon ang pangalan, sabi ni Maya, nanginginig ang boses. Ang pangalan sa panaginip ko. At sa gabing nakita mo ako, Marco, iyon ang ibinulong ko, hindi ba? Nagkatinginan sina Marco at Mang Ben. Ang lahat ng buhok sa braso ni Marco ay tumayo. Hindi na ito isang simpleng hinala. Nagiging isang nakakatakot na katotohanan ang lahat. Kailangan natin ng abogado, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ang takot niya ay naroon pa rin. Pero ngayon, may mas malakas ng damdamin na pumalit dito. Ang pangangailangang protektahan si Maya. Sa tulong ng mga koneksyon ni Mang Ben, nakahanap sila ng isang abogado sa Denver na dalubhasa sa mga high-profile na kaso.
Isang video call ang kanilang ginawa. Matapos marinig ang buong kwento at makita ang mga larawan, sumang-ayon ang abogado na tulungan sila. Ang unang hakbang, sabi ng abogado sa screen, ay magpadala ng isang formal na liham sa De Villa Corporation na nagpapaalam sa kanila na mayroon tayong kliyente na nagsasabing siya si Angela De Villa. Hihingi tayo ng DNA test. Maging handa kayo. This will stir the hornet's nest. At ganoon nga ang nangyari. Sa isang malamig at napakalaking opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, sa Pilipinas, isang email ang lumabas sa screen ng computer ni Victoria Alcaraz. Binasa niya ito. Isang beses. Pangalawa, walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Kalmado pa rin. Perpekto pa rin ang kanyang postura. Matapos basahin, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang lumang litrato ng isang masayang pamilya, si Don Ricardo, ang kanyang asawa, at isang batang babae na may peklat sa panga. Pinagmasdan niya ito ng ilang segundo. Pagkatapos, may kinuha siyang lighter. Sinindihan niya ang gilid ng litrato at pinanood itong dahan-dahang lamunin ng apoy hanggang sa maging abo. Kasabay nito, isang security alert ang tumunog sa kanyang pangalawang monitor. Isang mapa ang lumabas na may kumukurap na pulang tuldok. Sa ilalim nito, may nakasulat na, Patient 7 has been missing. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ng tagumpay na naantala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Activate Broken Angel Protocol. Sabi niya sa kabilang linya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. It's time to let the world know how insane she is, Gandemi. Hindi ito totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang hawak ang cellphone ni Marco. Ang kanyang mukha na sa mga nakalipas na araw ay nagsisimula ng magkaroon ng kulay at buhay ay muling namutla na parang papel. Nasa screen ang headline ng isang sikat na online gossip site. Isang malaking larawan niya. Kuha ng palihim mula sa malayo habang siya ay nagdidilig ng halaman sa labas ng cabin ni Marco. Sa tabi nito, ang larawan ni Marco na may seryosong mukha. Ang titulo ay nakasulat sa malalaki at mapanirang mga letra. Ama sa Colorado, ginagamit ang isang babae na may sakit sa pag-iisip, nagpapanggap na nawawalang tagapagmana para sa pera. Halos masuka si Marco sa galit. Hindi lang ang titulo ang masakit, kundi ang laman ng artikulo. Ayon sa mga source na malapit sa De Villa Corporation, nakasulat sa article, isang babaeng nagngangalang Maya na may mahabang kasaysayan ng delusional disorder at identity fabrication, ang kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang Marco de Leon. Ang nasabing babae ay ilang beses nang sinubukang magpanggap bilang si Angela De Villa sa nakaraan. Ang pinakamasaklap sa lahat ay ang kalakip na dokumento, isang kopya ng medical record. Pangalan niya ay nakasulat doon, Maya. Nakalista ang mga gamot na di umano'y iniinom niya. Nakasulat ang diagnosis ng kanyang sakit. Lahat ay mukhang opisyal. Lahat ay isang perpektong kasinungalingan. Paano nila nalaman ang pangalan mong Maya? Tanong ni Mang Ben na kasama nila sa cabin. Ang mukha ay kulubot sa pag-aalala. Ang abogado, sagot ni Marco. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ginamit niya ang pangalang Maya sa liham. Ginagamit na nila iyon laban sa atin. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy. Sa loob lang ng ilang oras, ito na ang laman ng lahat ng social media. Ang kanilang tahimik na buhay ay biglang naging isang sirko. Kinaumagahan, nagsimula ang impyerno. May mga van ng media na nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Ang mga reporter ay parang mga buwitre, nag-aabang, may dalang mga kamera at mikropono. Sinubukan ni Marco na ihatid si Leah sa paaralan, pero sinalubong sila
yung mga flash ng camera at sunod-sunod na tanong. Mr. De Leon, totoo bang kinukulong niyo si Maya? Ginagawa niyo ba ito para sa pera? Alam niyo bang may sakit siya sa pag-iisip? Nakita ni Marco ang takot sa mga mata ni Leah. Mabilis niyang isinakay ang anak sa truck at bumalik sila sa bahay. Hindi na niya ito pinapasok sa paaralan. Sila ngayon ay mga bilanggo sa sarili nilang tahanan. Ang pinakamasakit ay ang pagtingin ng mga tao sa kanilang maliit na bayan. Ang mga kapitbahay na dati ay binabati siya ng nangiti, ay ngayon ay tinitingnan siya na may pagdududa at panghuhusga. Narinig mo ba ang tungkol kay Marco? Kawawang babae, ginagamit lang pala. Naramdaman ni Maya ang bawat salita na parang isang sampal. Bawat sulyap ay parang isang suntok. Umupo siya sa isang sulok ng sala, yakap ang kanyang mga tuhod. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Maya, hindi mo kasalanan to, sabi ni Marco. Umupo sa tabi niya. Pero dahil sa akin, nasisira ang buhay niyo, sagot ni Maya, ang boses ay basag. Tingnan mo si Leah. Natatakot siya. Ayaw ko siyang masaktan, Marco. Lalaban tayo, sabi ni Marco. Pero paano? Tumawag ang kanilang abogado. This is bad, sabi nito sa kabilang linya. Ang mga dokumentong inilabas nila, they look authentic. Kahit na peke ang mga ito, inilagay na nila sa isip ng publiko na si Maya ay hindi kapani-paniwala. This is a character assassination. Gabi na. Tahimik na ang labas. Nakaalis na ang mga reporter. Ngunit ang bigat sa loob ng cabin ay mas matindi pa. Habang naghahanda si Marco ng hapunan, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Nagtaka siya. Wala naman siyang in-order. Ako na po ang kukuha, sabi ni Maya. Lumabas siya at may iniabot sa kanyang isang maliit na kahon. Walang pangalan ng nagpadala. Dinala niya ito sa loob. Nagkatinginan sila ni Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang manikang may magulong buhok at suot na manipis at puting damit. Katulad ng suot niya noong gabing natagpuan siya ni Marco. Sa ilalim ng manika, may isang maliit at nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang binubuksan ito. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay. Ang mga manika ay dapat nasa bahay manikaan. Umuwi ka na. Isang malinaw na banta. Isang mensahe na nagsasabing alam nila kung nasaan siya. At kaya nila siyang kunin anumang oras na gustuhin nila. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Leah. Papa, Ate Maya, hindi po ako makatulog, sabi ng bata habang kinukusot ang kanyang mga mata. Mabilis na itinago ni Maya ang kahon sa kanyang likuran. Pero huli na ang lahat. Nakita na ni Leah ang manika sa kanyang kamay. Wow, ang ganda naman po niyan, Ate Maya. Para po ba sa akin yan? Napatingin si Maya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ngayon, tungkol na ito sa kaligtasan ng batang walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Ang batang tumuring sa kanya na parang isang tunay na kapatid. Ngayon, personal na ang laban. Hindi na ito takot. Galit na. Iyon ang naramdaman ni Marco habang tinitingnan ang natutulog na si Maya sa sofa. Yakap-yakap ang kumot na para bang iyon ang tanging kalasag niya sa mundo. Ang manika ay itinapon na niya sa apoy. Pinanood niya itong maging abo. Katulad ng kasinungalingan na gusto niyang sunugin, hindi siya pwedeng manatili lang dito at maghintay sa susunod na atake. Kailangan nilang kumilos. Kailangan nilang maunahan si Victoria. May kilala ako, sabi ni Mang Ben kinaumagahan. Tila nabasa ang determinasyon sa mukha ni Marco. Isang private investigator, dating FBI. Siya ang pinakamagaling sa larangang ito. Ang pangalan niya ay David Rios
Isang tahimik na lalaki na may matalas na mga mata na tila kayang basahin ang bawat sikreto mo. Nakipag-usap sila sa kanya sa pamamagitan ng isang secure video call. Walang maraming tanong si Rios. Tiningnan niya ang mga ebidensya, pinakinggan ang kwento at tumango. Bigyan ninyo ako ng 48 oras, sabi lang nito bago mag-offline. Ang 2 araw na yon ay parang 1 taon. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanilang mga balahibo. Sinubukan nilang mamuhay ng normal para kay Leah, pero ang tensyon ay parang isang makapal na hamog na bumabalot sa buong bahay. Sa 2 araw, gabi na nang tumawag si Rios. May nahanap ako, sabi nito sa kabilang linya. Isang pribado at napaka-eksklusibong pasilidad sa labas ng Aspen. Ang pangalan? Meadow Creek Mental Health Sanctuary. Isang santuwaryo, napakabalintuna, isip ni Marco. Walang masyadong record online, patuloy ni Rios. Pero sa tulong ng isang source sa loob, nakumpirma ko, mayroon silang isang pasyente na tumakas 3 linggo na ang nakalipas. Walang pangalan. Ang tawag lang sa kanya, Pasyente Sedi. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Marco. Napatingin siya kay Maya na napahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ito na ang patunay. Kailangan nating pumunta doon. Sabi ni Maya, ang boses ay may halong takot at pag-asa. Kailangan nating malaman ang totoo. Huwag muna, pigil ni Rios. Masyadong delikado. Hayaan niyo muna akong maghukay pa ng mas malalim. May isang bagay na hindi tumutugma. Pumayag sila, kahit na mahirap maghintay. Sa unang pagkakataon, meron na silang isang konkretong lugar, isang pangalan, isang sinulid na maaari nilang hilahin para malaman ang lahat. Kinagabihan, halos hating gabi na, muling tumawag si Rios. Sa pagkakataong ito, hindi na sa telepono, kundi sa video call. Ang mukha ni Rios sa screen ay pagod at seryoso. Ang background niya ay madilim. Tanging ilaw lang mula sa kanyang monitor ang nagbibigay liwanag. Marco, Maya, simula nito. I'm sorry, ang akala kong sinulid, isa palang bitag. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Rios. Sinundan ko ang pera. Laging sundan ang pera. Tinanong ko kung sino ang nagpopondo sa Meadow Creek. Hindi ito isang simpleng paggamutan. Napakamahal ng operasyon nila. At, pag-uudyok ni Marco, galing ang pera sa isang charity foundation, sabi ni Rios, at bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kanilang pag-asa. Ang De Villa Foundation for Mental Wellness. Napatanga si Marco. Naramdaman niyang nanlamig ang kamay ni Maya na nakahawak sa kanya. Ang pundasyon na itinatag ng lolo ni Angela para tumulong sa mga taong may problema sa pag-iisip, patuloy ni Rios, ang boses ay walang emosyon. At nahulaan niyo na siguro kung sino ang kasalukuyang chairperson ng pundasyong yon. Hindi na kailangang sabihin ni Rios, alam na nila. Si Victoria Alcaraz. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa gitna nila na parang isang bomba. Ang katahimikan sa loob ng cabin ay nakakabingi. Naintindihan na ni Marco ang lahat. Ang henyo at kasamaan ng plano ni Victoria. Ginamit niya ang pera ng pamilya De Villa para ikulong ang tagapagmana ng pamilya De Villa. Ginamit niya ang isang institusyon ng pag-asa bilang isang kulungan. Nilikha niya ang isang perpektong hawla na pinupondohan ng biktima mismo, isang bitag na walang sino man ang maghihinala, isang kuta na imposibleng pasukin. Kaya pala, bulong ni Maya, ang mga mata ay puno ng luhang hindi na makatakas. Kaya pala, walang nakahanap sa akin dahil nasa harap lang ako ng lahat. Ang kanilang pag-asa ay biglang naging abo. Paano nila lalabanan ang isang halimaw na napakatalino? Paano nila bubuksan ang isang hawla na itinayo sa pundasyon ng kabutihan at pagtulong? Habang pareho silang tulala, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Isang pamilyar na numero.
ang kanilang abogado. Nanginginig niyang sinagot ito. Marco, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay apurado. May masama akong balita. Kakatawag lang ng abogado ng De Villa Corporation. Ano yon? Hindi lang sila nagdedepensa. Umaatake na sila, sabi ng abogado. Victoria Alcaraz is formally filing for legal guardianship of Maya to protect her from you. Nabitawan ni Marco ang telepono. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog, kasing lakas ng pagbagsak ng kanyang puso. Hindi na lang nila sinusubukang itago ang katotohanan. Sinusubukan na nilang legal na burahin ang pagkatao ni Angela De Villa at palitan ito ng isang baliw na nagngangalang Maya na habang buhay na mapapasailalim sa kapangyarihan ng babaeng sumira sa kanya. Ang pader ng kanyang opisina ay pinalamutian ng mga parangal, mga tropeyo, mga larawan ng pagtatagumpay. Ngunit ang tanging bagay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang lumang litrato na nakalagay sa isang simpleng frame nakatago sa isang sulok. Si Don Ricardo De Villa ang kanyang ama. Kasama nito ang kanyang pangalawang asawa at ang kanilang nag-iisang anak, si Angela. Mukha silang perpekto. Isang pamilyang walang bahid dungis. Ngunit alam ni Victoria Alcaraz ang katotohanan. Alam niya ang madilim na sikreto sa likod ng pamilyang iyon. Nagsimula ang lahat ng bata pa siya. Siya ang anak sa labas ni Don Ricardo, bunga ng isang lihim na relasyon sa isa sa mga katulong sa estate. Habang lumalaki siya, nakikita niya ang mga pabor na natatanggap ni Angela, ang mga mamahaling damit, ang mga pribadong guro, ang pangakong pamana. Habang siya naman, kailangang magsikap para sa bawat maliit na bagay. Kailangang magpakumbaba sa mga taong mas mababa sa kanya sa ranggo, pero mas mataas sa kalagayan. Ang pinakamasakit na alaala ay noong siya ay nasa edad 10. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nasira. Bumagsak ang kanyang negosyo dahil sa isang malaking sabotahe na pinaniniwalaan niyang ginawa ng isang karibal na negosyante. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang ama na humihingi ng tulong sa kanyang mga dating kaibigan. Ngunit lahat ay tumalikod. Sa kanyang paghahanap ng paraan para mabuhay, napilitan ng kanyang ina na magbenta ng lupa, ng mga ari-arian, hanggang sa tuluyang nawala ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang buhay ng pamilya De Villa, hindi apektado ng kanilang kahirapan. Ang pamilyang yon, kinuha nila ang lahat sa amin, mahinang bulong niya sa hangin. Pinagmasdan niya ang larawan ni Don Ricardo. Isang lalaking nagpatayo ng isang imperyo sa likod ng mga kasinungalingan at pananamantala. Isang lalaking pumatay sa kanyang ama. At ngayon, ang pangalang De Villa ay tila isang sumpa. Isang sumpa na kailangan niyang burahin. Ang pagkawala ni Angela ang naging susi. Alam niyang hindi ito simpleng aksidente. Alam niyang may nagmanipula. At alam niya kung sino. Ang mga kamay na nagtago sa nawawalang tagapagmana ay ang mga kamay na nagmanipula para sa sarili nilang kapakinabangan. Ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan sa De Villa Corporation ay hindi naging madali. Kailangan niyang lamangan ang lahat, magpakita ng kahusayan at higit sa lahat, maging walang awa. Naging CFO siya at sa bawat desisyon may kasamang kalkulasyon. Hindi siya nagpadala sa emosyon. Pera lang ang kanyang naging gabay. At nang makita niya ang potensyal na kalaban, si Maya, na matatagpuan sa liblib na lugar sa Colorado, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na magpapabagsak hindi lang sa kanyang mga kaaway, kundi sa buong pundasyon ng pamilyang De Villa. Pinagmasdan niya ang litrato ng kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng tibay at ng paghihiganti. Patawad, Papa, bulong niya. Hindi ko hahayaan na mawala ang pinaghirapan ninyo. Hindi ko hahayaan na manalo sila. Bumaling siya sa kanyang computer. Marami na siyang inihandang dokumento, maraming kasinungalingan na malinis ang pagkakagawa. Mga medical records,
Mga financial statements, mga ulat mula sa kanyang mga tauhan. Pasyente 7, lumabas. Ang utos na ito ay dumating mula sa pinakailalim ng kanyang sistema. Alam niyang ang pagtakas ng babae ay isang malaking problema. Pero hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya. Ang pagtakas na yon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Marco De Leon. Bulong niya. Binabasa ang pangalan mula sa isang ulat na nakuha ng kanyang mga tao. Isang dating guro. Isang byudo. Mahilig sa tahimik na pamumuhay. At pinakaimportante, may isang anak. Natigilan siya. Isang ideya ang tumakbo sa kanyang isipan. Isang ideya na mas madilim pa kaysa sa paggamit ng pera ng pundasyon para ikulong ang isang bilyonarya. Mayroon siyang mga tauhan na mahusay sa paghahanap ng mga kahinaan. Mga tauhan na hindi nagtatanong, at isa sa kanila ay kumuha ng impormasyon tungkol sa pinakamalaking trahedya sa buhay ni Marco De Leon, ang aksidente, ang kamatayan ng kanyang asawa. Maghanap kayo ng impormasyon tungkol sa aksidente ni Ging De Leon noong 5.5 taon na ang nakalipas. Utos niya sa isang encrypted na mensahe. Gusto ko ang bawat detalye. Gusto ko ang mga posibleng kaso na maaring ibintang sa kanya. Gusto ko ang bawat takot na nararamdaman ni Marco. Ngumiti siya. Ang kasalanan, ang takot, ang pagdududa sa sarili. Mga damdaming iyon ang pinakamadaling gamitin. Ang mga damdaming iyon ang magpapabagsak sa kahit na sino. Nakita niya ang papalabas na email mula sa abogado ni Maya. Hindi siya natakot. Sa katunayan, natuwa siya. Ang kanyang plano ay gumagana. Hindi lang siya ang ibabalik ko sa piitan. Bulong niya sa kanyang sarili. Pipigain ko ang kaluluwa niya. Pipigain ko ang lahat ng nagmamalasakit sa kanya. At sa huli, makikita nilang lahat ang tunay na mukha ng pamilyang De Villa. Ang mukha ng kasamaan. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Tinawagan ang isa sa kanyang mga tauhan. Nakuha ko na ang kopya ng medical records ni Maya, sabi niya. Gawin ninyo itong opisyal. Ilabas ninyo sa media. Gusto ko na ang susunod na headline. Ang pangalan ni Marco ang nasa gitna ng iskandalo. Gawin ninyo siyang masama. Gawin ninyo siyang halimaw na kinatatakutan ng kanyang sariling anak. Ang malamig na ngiti sa kanyang labi ay nagpatunay na handa na siyang simulan ang paggiba sa lahat ng ito. Ang kanyang paghihiganti ay malapit na at hindi siya hihinto hanggang sa wala nang matira. Ang kasalanan ay parang isang multo. Hindi mo ito nakikita, pero lagi itong nandyan, bumubulong sa iyong tainga sa gitna ng katahimikan. Para kay Marco, ang multong iyon ay may pangalan, Sarah, ang kanyang yumaong asawa. 5 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang sakit. Isang gabi, umuulan ng malakas. Katulad ng gabing ito, galing sila sa isang party. Medyo nakainom siya. Ipinilit ni Sarah na siya na lang ang magmaneho, pero tumanggi si Marco. Siya ang lalaki. Responsibilidad niya ito. Isang mabilis na pagliko. Isang madulas na kalsada. Ang tunog ng nababasag na salamin at nababaluktot na bakal. Nakaligtas siya na may kaunting galos. Pero si Sarah, hindi. Ang huling mga salita ng doktor sa ospital ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Kung nadala niyo siya rito ng mas maaga, hindi siya sinampahan ng kaso. Itinuring itong isang aksidente. Pero sa isip ni Marco, alam niya ang totoo. Siya ang may kasalanan. At ngayon, ang multong iyon ay muling bumangon mula sa hukay. Isang umaga, isang bagong artikulo ang lumabas. Hindi na ito sa isang gossip site, kundi sa isang maliit pero respetadong online investigative journal. Ang headline, Ang trahedya sa buhay ni Marco De Leon, isang aksidente o pagpapabaya? Ang artikulo ay detalyado. Nandoon ang police report, ang testimonya ng mga unang rumesponde, at ang pinakamasakit, isang panayam mula sa isang hindi nagpakilalang kaibigan ng pamilya
na nagsasabing si Marco ay kilalang mabilis magpatakbo at may problema sa pag-inom noon. Lahat ay kasinungalingan pero nakabalot sa sapat na katotohanan para maging kapani-paniwala. Marco, huwag mong paniwalaan yan, sabi ni Maya, hinawakan ang kanyang braso. Sinusubukan ka lang nilang sirain, pero huli na, ang lason ay pumasok na sa kanyang sistema. Nakita niya ang tingin ng pagdududa sa mga mata ng ibang tao. Nakita niya ang mga bulungan. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng hapong yon. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Mr. Marco De Leon? Isang boses ng babae. Malambing, kalmado. Pero sa ilalim nito, may isang lamig na nagpatayo ng lahat ng balahibo ni Marco. Kilala niya ang boses na yon mula sa mga video ng kumpanya. Victoria Alcaraz. Sino to? Pagmamaang-maangan ni Marco. Alam mo kung sino ako, sabi ni Victoria. Tumatawag lang ako para magbigay ng isang munting payo bilang isang taong nagmamalasakit sa kapakanan ni Maya. Napahigpit ang hawak ni Marco sa telepono. Ang kasaysayan ay may kakaibang paraan ng pag-uulit. Hindi ba, Mr. De Leon? Patuloy ni Victoria, ang bawat salita ay tila isang patalim. Isang babae ang namatay dahil sa'yo. Ngayon, isa na namang babae ang nasa panganib dahil sa'yo. Hindi ka ba napapagod na maging isang kamalasan sa buhay ng mga babaeng minamahal mo? Natigilan si Marco. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Mayroon kang isang napakagandang anak na babae, Marco, sabi ni Victoria. Ang tono ay nagbago, naging mas malumanay, ngunit mas mapanganib. Si Leah, ayaw naman nating may mangyaring masama sa kanya. Hindi ba? Ayaw nating mawalan siya ng isa pang ina. Isang banta. Isang malinaw at hindi maitatagong banta. Layuan mo ang anak ko. Sigaw ni Marco, nanginginig sa galit. Kaya ko siyang layuan kung lalayuan mo si Angela. Sagot ni Victoria. Isipin mong mabuti, Marco. Ang buhay ng anak mo o ang laban na hindi mo naman kayang ipanalo. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Victoria ang telepono. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang teleponong tila isang piraso ng mainit na bakal. Ang kanyang hininga ay mabigat. Ang kanyang puso ay kumakarera. Pumasok si Maya sa sala. Marco? Sino yon? Anong nangyari? Tiningnan ni Marco si Maya. Nakita niya ang pag-aalala sa maganda nitong mukha. Nakita niya ang babaeng nagbigay ng bagong kulay sa kanyang malungkot na mundo. Pero sa likod niya, nakita niya ang anino ni Sarah. At sa tabi nito, ang nakakatakot na posibilidad ng isang hinaharap na wala si Leah. Wala, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Itinulak niya ng bahagya ang kamay ni Maya na nakahawak sa kanya. Wala to. Umiwas siya ng tingin at umakyat sa kanyang kwarto. Iniwan si Maya na naguguluhan at nasasaktan. Sa unang pagkakataon, nagtayo si Marco ng pader sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa takot at kasalanan. Nang gabing iyon, habang tinutulungan niya si Leah sa kanyang takdang aralin, bigla itong nagtanong, Papa? May nabasa po yung kaklase ko sa internet. Sabi ni Leah sa inosenteng boses. Sabi niya, totoo po ba na dahil sa inyo kaya namatay si Mama? Ang tanong na yon, mula sa kanyang sariling anak, ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Marco. Walang anumang kasinungalingan mula kay Victoria ang makakapantay sa sakit na idinulot ng mga salitang yon. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak at ang nakita niya roon ay hindi panghuhusga, kundi purong pagkalito. At sa sandaling iyon, ang determinasyon ni Marco ay nagsimulang gumuho. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking yelo sa pagitan ni Marco at Maya. Hindi na sila nag-uusap katulad ng dati.
Ang mga ngiti ay pilit. Ang mga tingin ay umiiwas. Ginawa ni Marco ang lahat para ipakita na normal ang lahat sa harap ni Leah. Pero sa gabi, kapag silang dalawa na lang ni Maya ang gising, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Maya, sa kabilang banda, ay nararamdaman ang paglayo ni Marco na parang isang pisikal na sakit. Sinusubukan niyang lumapit, magtanong, pero laging may pader na nakaharang. Alam niyang may malaking bumabagabag dito, isang bagay na mas malalim pa sa mga artikulo sa internet. Marco, mag-usap tayo. Pakiusap niya isang gabi habang nagliligpit ito ng mga pinagkainan. Pagod ako, Maya. Sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Bukas na lang. Pero ang bukas ay hindi dumating. Patuloy na pinagnilayan ni Marco ang mga salita ni Victoria. Ang buhay ng anak mo o ang laban na hindi mo naman kayang ipanalo? Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Tinitingnan niya si Leah habang natutulog ito. Ang payapang mukha nito, ang inosenteng paghinga. Ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ngunit sa pagtulong niya kay Maya, inilalapit niya ang panganib sa mismong pintuan ng kanilang tahanan. Inilalagay niya sa peligro ang kaisa-isang bagay na mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing pait ng lason. Isang desisyon na dudurog sa sarili niyang puso. Pero sa paniniwala niya ay ang tanging paraan para iligtas ang kanyang anak. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin si Leah, pinuntahan niya si Maya sa sala. Nakaupo ito malapit sa bintana, nakatingin sa madilim na kagubatan sa labas. Maya, sabi niya, ang boses ay mababa at walang buhay. Lumingon ito at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang kislap ng pag-asa. Isang pag-asang papatayin niya ngayon din. Hindi na natin to pwedeng ituloy, sabi niya. Diretsong nakatingin sa mga mata nito para hindi makita nito ang sarili niyang pagkawasak. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Maya. Anong ibig mong sabihin? Ang laban na to, ang paghahanap sa pagkatao mo, kailangan na nating itigil, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Pero, malapit na tayo, Marco. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Ako? Susuko na ako, sabi niya. Ang boses ay tumigas. May anak ako, Maya. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay niya para dito. Ang sakit. Ang lumatay na sakit sa mga mata ni Maya ay isang bagay na dadalhin ni Marco hanggang sa kanyang libingan. Ito ay isang tingin ng ganap na pagkakanulo. Dahil ba to sa sinabi nila tungkol sa asawa mo? Tanong ni Maya. Ang boses ay nanginginig. Hindi totoo yon, Marco. Huwag mong hayaang kainin kanila. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Marco. Sa wakas ay bumigay na rin ang kanyang emosyon. Ito ay tungkol sa pagpili at pinipili ko si Leah. Palagi kong pipiliin si Leah. Natahimik si Maya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kaya, anong gusto mong gawin ko? Ang abogado ni Victoria, tumawag ka sa kanila, sabi ni Marco. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Sabihin mong sumusuko ka na. Sabihin mong tatanggapin mo ang guardianship niya. Ito lang ang paraan para tigilan kanila. Para tigilan nila tayo. Iyon na iyon. Ang huling salita. Ang hatol. Para kay Maya, ang mga salitang iyon na Mekyon ay mas masakit pa kaysa sa 20 taong pagkakakulong. Sa loob ng madilim na mundong iyon, wala siyang sinumang pinagkatiwalaan. Ngunit sa cabin na ito, sa piling ni Marco at Leah, natuto siyang magtiwala muli. Natuto siyang umasa. At ngayon, ang taong nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala ay siya ring taong sumira nito sa isang iglap. Pakiramdam niya ay muli siyang iniwan. Muli siyang nag-iisa
Sa gitna ng isang bagyo, tumango siya ng dahan-dahan, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tinalikuran niya si Marco at naglakad papunta sa kwartong tinutuluyan niya. Nang gabing iyon, tumawag ang kanilang abogado. "Marco, anong nangyayari?" "Tumawag sa akin si Maya. Sabi niya, tapos na daw ang lahat. Ang hearing para sa guardianship ay sa susunod na linggo na. Kung wala tayong bagong ebidensya, sigurado tayong matatalo. Permanenteng mapupunta sa pangangalaga ni Victoria si Maya." "Alam ko." Sagot lang ni Marco bago ibaba ang telepono. Nang gabing iyon, hindi natulog si Maya. Habang ang buong bahay ay tahimik, dahan-dahan niyang inimpake ang iilang damit na ipinahiram sa kanya. Kumuha siya ng papel at panulat. "Marco, salamat sa lahat. Patawad kung nagdala ako ng gulo sa buhay ninyo. Sabihin mo kay Leah na mahal ko siya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang sinabi mo. Pero hindi ko kayang manatili rito at panoorin yon. Aalis na ako. Sa ganitong paraan, magiging ligtas na kayo." Maya, inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng mesa sa kusina. Sa huling pagkakataon, sinilip niya ang natutulog na si Leah sa kwarto nito at hinalikan ito ng marahan sa noo. Pagkatapos, tulad ng isang multo, tahimik siyang lumabas ng cabin at nawala sa kadiliman ng gabi. Isang malamig na katahimikan ang gumising kay Marco. Hindi ang karaniwang katahimikan ng umaga sa bundok, kundi isang katahimikang mabigat at masakit. Bumangon siya at ang unang napansin niya ay ang sulat sa ibabaw ng mesa. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang maikling paalam ni Maya. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. "Aalis na ako. Sa ganitong paraan, magiging ligtas na kayo." "Hindi," bulong niya. Mabilis niyang pinuntahan ang kwarto ni Maya. Bukas ang pinto. Walang laman ang kama. Ang mga damit na ipinahiram niya ay maayos na nakatupi sa ibabaw nito. Nawala na siya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Anong nagawa niya? Ipinagtabuyan niya ang babaeng nangangailangan ng tulong. Ang babaeng nagsimulang maghilom sa kanyang puso dahil sa takot. Ipinagkanulo niya ito. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang susi ng kanyang truck. "Leah, anak, diyan ka lang. Babalik agad si Papa." Sigaw niya bago kumaripas palabas. Minaneho niya ang sasakyan na parang baliw. Saan siya pupunta? Saan siya hahanapin? Ang tanging lugar na pumasok sa kanyang isip ay ang bayan, ang bus station. Samantala, si Maya ay naglalakad sa malamig na kalsada ng maliit na bayan. Walang direksyon. Ang tanging dala niya ay ang sakit sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin. Walang halaga. Walang pagkakakilanlan. Huminto siya sa harap ng isang maliit na antique shop. Sa bintana nito, may isang music box na umiikot. Isang balerina na sumasayaw sa isang malungkot ngunit pamilyar na himig. Ang himig, parang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Ang himig na yon. Ito ang himig na madalas iham ni Leah habang nagdodrawing. Isang himig na sinabi ng bata na natutunan lang niya sa kung saan. Pero para kay Maya ang himig ay may kasamang imahe. Isang malabong imahe, isang madilim na kwarto, isang babaeng nakaputing uniforme, nakangiti sa kanya. Kinakantahan siya nito ng isang lullaby, ang himig ng music box. "Matulog ka na, aking Angela. Huwag kang matakot. Nandito lang si Ate Rose." Rose. Angela, ang mga pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang piraso ng alaala, isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Rose, isang nurse sa Meadow Creek, ang tanging taong mabait sa kanya. Ang tanging taong hindi tumitingin sa kanya na parang isang pasyente, kundi isang tao. Napahawak si Maya sa kanyang ulo. Totoo ba ito? O isa lang itong panibagong laro ng kanyang isipan? Pero ang pakiramdam, napakatotoo. Sa sandaling iyon, isang truck ang huminto nang mabilis sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto.
Maya, ang boses ni Marco, puno ng desperasyon at pagsisisi. Patawarin mo ko, sabi ni Marco, lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay namumula. Duwag ako. Nagpadala ako sa takot. Huwag kang umalis. Please. Huwag mo kaming iwan. Tiningnan ni Maya si Marco. Ang galit at sakit na naramdaman niya kagabi ay naroon pa rin. Pero sa ilalim nito, mayroon pa ring pagmamalasakit. Huwag kang sumuko, Marco, sabi ni Maya. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Hindi pa tapos ang laban. Anong ibig mong sabihin? May naalala ako, sabi ni Maya. Isang pangalan, Rose. Isa siyang nurse sa lugar na iyon. Napatingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Isang pangalan, isang testigo. Ito na ang kanilang hinihintay. Hindi ako aalis, sabi ni Maya. Mas matatag na ngayon. Lalaban ako. Para sa pangalan ko. Para sa'yo. At para kay Leah. Bumalik sila sa cabin. Ang pag-asa ay muling nabuhay sa kanilang mga puso. Agad nilang tinawagan si David Rios, ang investigador. Isang nurse na nagngangalang Rose? Sabi ni Rios sa kabilang linya. Bigyan mo ako ng 1 oras. Ang 1 oras na yon ay ang pinakamatagal sa kanilang buhay. Nagtimpla si Marco ng kape. Nag-usap sila. Walang pader, walang pag-iwas. Tanging 2 taong muling natagpuan ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Biglang tumunog ang telepono. Serious. Nahanap ko na siya, sabi ng investigador, walang paligoy-ligoy. Rose Dizon. Tinanggal siya sa trabaho sa Meadow Creek 5 taon na ang nakalipas dahil sa breach of protocol. Mukhang may nakita siyang hindi niya dapat makita. Nasaan siya? Tanong ni Marco, nanginginig sa pananabik. Nagtatago, sagot ni Rios. Nakatira siya sa isang maliit na bayan sa Utah, gamit ang ibang pangalan. Natatakot siya, Marco, pero nakuha ko ang address niya. Isang testigo, 1 taong nakakaalam ng katotohanan. Ito na ang kanilang huling baraha, ang tanging pag-asa para ibagsak ang pundasyon ng kasinungalingan na itinayo ni Victoria Alcaraz. Ang bahay ni Rose Dizon ay maliit at nakatago sa dulo ng isang maalikabok na daan. Ang babaeng nagbukas ng pinto ay mukhang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot na dulot ng maraming taong pagtatago. Sino kayo? Tanong niya. Handang isara muli ang pinto. Ako si Angela, sabi ni Maya. Dahan-dahang lumapit. Angela de Villa. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang nanlaki ang mga mata ni Rose. Tumingin siya sa peklat sa panga ni Maya at pagkatapos ay sa mga mata nito. Nakita niya ang parehong mga matang nakita niya sa loob ng maraming taon sa Meadow Creek. Patawarin mo ako, hikbi ni Rose. Biglang bumuhos ang mga luhang matagal na niyang itinatago. Sinubukan kong tumulong, pero napakalakas nila. Pinapasok sila ni Rose sa kanyang maliit na sala. Doon, sa loob ng isang kahon na nakatago sa ilalim ng sahig, kinuha niya ang kanyang mga sikreto. Alam kong darating ang araw na ito, sabi niya habang nanginginig na iniaabot kay Maya ang isang lumang notebook. Itinala ko ang lahat. Nakalista sa notebook ang mga petsa, ang mga gamot na ipinapainom kay Angela na walang medical reason, ang mga utos na diretsyang nanggagaling sa opisina ni Victoria Alcaraz. Ito ang patunay ng sistematikong pag-abuso. May isa pa, sabi ni Rose. Kumuha siya ng isang maliit na digital recorder. Isang gabi, narinig ko silang nag-uusap sa telepono. Si Victoria at ang hepe ng ospital, hindi nila alam na nasa kabilang kwarto lang ako. Pinindot niya ang play. Isang mahinang tunog sa simula. Pagkatapos ay isang malinaw na boses. Ang boses ni Victoria Alcaraz. Malamig at walang awa. Siguraduhin niyong hindi niya na muling maaalala kung sino siya. Burahin niyo ang pangalang Angela de Villa sa kanyang isipan. Hanggat ako ang CEO, siya ay mananatiling si Pasyente Sebe. Maliwanag?
Ang boses sa recording ay ang huling pako sa kabaong ni Victoria. Ito ang ebidensyang hindi matatawaran. Habang pauwi, tumawag ang kanilang abogado. May malaking press conference ang Davila Corporation bukas, sabi nito. Ilulunsad nila ang bagong Angela Davila Wing sa isang pampublikong ospital, isang charity event. Gagamitin ni Victoria ang pangalan mo para pabanguhin ang sarili niya. Nagkatinginan sina Marco at Maya. Isang ideya ang nabuo sa kanilang mga isipan. Isang mapanganib, desperado, ngunit napakagandang ideya. Pupunta kami roon, sabi ni Maya sa abogado. Pero hindi bilang manonood. Kinabukasan ang ballroom ng isang grand hotel ay puno ng mga mamamahayag, mga politiko, at mga kilalang personalidad. Ang lahat ay naroon para saksihan ang kabutihang loob ni Victoria Alcaraz. Nakatayo si Victoria sa entablado, perpekto sa kanyang mamahaling damit, nagbibigay ng isang talumpating puno ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagmamahal sa nawawalang pinsan. Itinatag natin ang bagong pakpak na ito para parangalan ang alaala ni Angela. Sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Saan man siya naroroon ngayon, umaasa akong nakikita niya na ang kanyang legacy ay nasa mabuting kamay. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Lahat ay napalingon. Pumasok sina Maya at Marco, kasama ang kanilang abogado. Hindi sila nakadamit panggala. Simpleng damit lang. Ngunit ang kanilang presensya ay nagpatigil sa buong silid. Natigilan si Victoria sa entablado. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Ang kulay ay unti-unting nawala mula rito. Naglakad si Maya sa gitnang pasilyo. Ang bawat hakbang ay mabigat at may determinasyon. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang mga tao ay nagbubulungan. Dire-diretso siyang umakyat sa entablado. Huminto sa harap mismo ni Victoria. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium. Salamat sa pagpaparangal sa aking alaala, Victoria, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pero hindi mo na kailangang gawin yan. Tumingin siya sa mga kamera, sa daan-daang mga matang nakatitig sa kanya. Dahil hindi ako nawawala. Isang malakas na hininga ang narinig mula sa mga manunood. Ang pangalan ko ay Angela Davila. At nandito ako para sabihin ang totoong kwento. Bago pa makakilos si Victoria o ang kanyang mga security, isinaksak ng abogado nila ang digital recorder sa sound system. At ang malamig na boses ni Victoria Alcaraz ay pumuno sa buong silid. Siguraduhin niyong hindi niya na muling maaalala kung sino siya. Burahin niyo ang pangalang Angela Davila sa kanyang isipan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang lahat ng mata ay napunta kay Victoria, na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng daan-daang tao. Tumingin si Angela kay Victoria, hindi na may takot, kundi may awa. Tapos na ang laro, Victoria. Ang mukha ni Victoria ay puno ng pagkamuhi. Isang huling pagsusumikap, sinubukan niyang agawin ang mikropono. Baliw siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pulis na pinaalerto na ng kanilang abogado ay nagsimula nang pumasok sa ballroom. Habang papalapit ang mga pulis kay Victoria, ang huling tiningnan niya ay hindi si Angela, kundi si Marco, na nakatayo sa paanan ng entablado. Ang mga mata ay puno ng proteksyon para sa babaeng mahal niya. At sa sandaling iyon, alam ni Victoria na natalo na siya. Hindi dahil sa pera o sa ebidensya. Natalo siya dahil sa isang bagay na hindi niya kailanman naintindihan. Pag-ibig. Marco De Leon. Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa. Ang pangalang Victoria Alcaraz ay naging simbolo ng kasakiman at pagkakanulo, at ngayon ay hinaharap na niya ang maraming kaso sa korte na siguradong magpapanatili sa kanya
Sa kulungan sa napakahabang panahon, ang pangalang Angela de Villa naman ay muling naging bukambibig ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang nawawalang bilyonarya, kundi bilang isang babaeng may pambihirang tapang at katatagan. Ngunit para kay Marco, siya ay si Maya pa rin. Ang babaeng natagpuan niya sa gitna ng bagyo. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala at magmahal. Nakatayo sila ngayon sa harap ng isang bagong gusali sa Denver. Sa itaas nito, isang simpleng karatula ang nakasulat, The Angela de Villa Foundation. Sigurado ka na ba talaga rito? Tanong ni Marco habang hawak ang kamay nito. Ngumiti si Angela. Ang ngiting iyon ay iba na ngayon. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ito ay isang ngiting puno ng kapayapaan at layunin. Oo, ang yaman na ito. Muntik na akong sirain. Ngayon, gusto kong gamitin ito para magbigay ng pag-asa sa iba. Hindi na siya bumalik para pamunuan ang De Villa Corporation. Ipinagkatiwala niya iyon sa isang board of directors na may integridad. Ang tanging hiningi niya ay sapat na pondo para patakbuhin ang kanyang pundasyon, isang lugar na tutulong sa mga biktima ng pag-abuso, mga taong nawawala, at mga taong pinagkaitan ng sarili nilang boses. Ang kanyang biyenan ay nag-iwan ng isang malaking halaga para sa kanya, na ngayon ay gagamitin niya para sa makabuluhang layunin. Handa ka na? Tanong niya kay Marco. Lagi, sagot ni Marco, at magkahawak kamay silang pumasok sa gusali. POV, Angela de Villa. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Isang taon na ang nakalipas, isa lang siyang anino na walang pangalan, tumatakbo mula sa isang panganib na hindi niya maintindihan. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang grupo ng mga tao, nagbibigay ng inspirasyon, pero ang pinakamahalagang papel niya ay wala sa entablado. Ito ay nasa isang pamilyar na cabin sa paanan ng bundok sa Colorado. Gabi ng Pasko. Ang amoy ng pine trees at mainit na tsokolate ay pumupuno sa hangin. Sa labas, dahan-dahang bumabagsak ang niebe, ngunit sa loob ng cabin, puro init at pagmamahal. Mama Angela, tulungan mo po akong isabit to. Sigaw ni Leah, hawak ang isang bituin na ilalagay sa tuktok ng kanilang Christmas tree. Mama Angela. Ang dalawang salitang yon ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ngumiti siya at binuhat ang bata. Matapos ang lahat ng legal na proseso, opisyal na siyang kinilala bilang pangalawang magulang ni Leah. Hindi para palitan si Sarah, kundi para maging isa pang taong magmamahal dito nang walang pasubali. Ang ganda, bulong ni Leah habang nakatingin sa kumukuti-kutitap na puno. Kasing ganda mo, sagot ni Angela. Hinalikan ito sa noo. Mula sa kusina, lumabas si Marco. May dalang 3 tasa ng mainit na tsokolate. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Wala na ang multo ng nakaraan. Napatawad na niya ang kanyang sarili. Umupo silang 3 sa sahig, sa harap ng nagliliyab na apoy sa fireplace. Si Leah ay sumandal sa balikat ni Angela, habang si Angela naman ay sumandal sa balikat ni Marco. 3 pusong pinag-isa ng tadhana. Maligayang Pasko, Marco, bulong ni Angela. Maligayang Pasko, Maya, sagot ni Marco. Ginagamit pa rin ang pangalang sumisimbolo sa kanilang simula. Tumingin si Angela sa apoy. Naalala niya ang takot, ang sakit, ang pag-iisa. Pero hindi na siya nasasaktan. Ang mga sugat na yon ay bahagi na ng kung sino siya. Ang mga ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para labanan ng kadiliman at hanapin ang liwanag. Hindi na siya si Maya, ang anino ng nakaraan, o si Angela de Villa, ang pangalan sa mga papeles. Sa wakas, siya ay siya na lang, siya. At sa piling ni Marco at Leah, sapat na yon. Higit pa sa sapat. Iyon ang tunay na kayamanan.